Annyeonghaseyo mga Chingu! Welcome po sa Wikang Korea. Ako po si Japex at gusto ko lang pong mag-share ng aking natutunan tungkol sa Korean language. Lesson 30, Object marker ul and rule, Topic marker un and nun, Subject marker i and ga. Atin muna pong unahin dito sa object marker ul and rule. So itong mga object marker na ito ay inilalagay sa isang noun para maging object ng isang verb, ng action verb, hindi ng descriptive verb or yung adjective. Sa action verb lang siya ginagamit. So, ul ang ilalagay pag nagtatapos sa consonant yung noun, then rule pag nagtatapos sa vowel yung noun. So, ito yung ating grammar pattern. Noun, ul, or rule. Then, yung action verb. So, ito yung mga halimbawa ng pangungusap. Chegul ilgoyo. Chegul ilgoyo. I read books. So, check is books or book. Object marker na ul. Ul dahil nagtatapos sa consonant or mayroon siyang pachim. Then, ilgoyo. Read. Galing sa salitang ikta. To read. Tinanggal ang da. Last vowel is i. May pachim or final consonant kaya nilagyan ng o. Basic form ng ikta is ilgo. Then, yo. Ilgoyo. Read. So, 책을 읽어요. I read books. So, itong check ang object ng verb na ilgoyo. Read. Nagbabasa ng libro. So, madalas nakahulugan ng object marker sa Tagalog is nang. So, 책을 읽어요. I read books or nagbabasa ako ng libro. 피자를 먹어요. 피자를 먹어요. I eat pizza. So, pizza is pizza. Object marker na rule. So, rule dahil nagtatapos sa vowel itong pizza. So, pijarul. So, ito yung object ng verb na mogoyo. Eat. Galing sa salitang mokda, to eat. Tinanggal ang da. Last vowel is o. May pachim or final consonant kaya nilagyan ng o. Basic form ng mokda is mogo, then yo. Mogoyo. Eat. Pijarul mogoyo. Kumakain ng pizza. Or kumakain ako ng pizza. Pijarul mogoyo. I eat pizza. TV를 봤어요. TV를 봤어요. I watch TV. So, past tense. So, ito namang noun na TV ang object ng verb na 봤어요 or nanood. So, nanood ng TV. Ito namang 봤어요 galing sa salitang 보다, to see or to watch. Tinanggal ang da, last vowel is o, kaya nilagyan ng a. Basic form ng poda is ba.
Then, nilagyan ng sangsiyot din o, kaya naging past tense. Baso or basoyo. Watch. TV를 basoyo. I watch TV. So, nanood ako ng TV. So, sa mga Korean, kadalasan po sa kanila ay hindi na nilalagyan ng object marker kapag nagsasalita. So, pwede rin naman yun. Halimbawang, check ilgoyo. I read books. Pizza mogoyo. I eat pizza. TV basoyo. I watch TV. Then, dito naman tayo sa topic marker un and nun. So, nilalagay itong un or nun sa isang noun para maging paksa ng isang pangungusap. So, ito yung kanyang grammar pattern. Noun, un or nun, then noun, imnida. Pagpapakilala sa sarili or pagpapakilala ng ibang tao. So, ito yung halimbawa ng mga pangungusap. 저는 저입니다. 저는 저입니다. So, pwede rin 저는 저예요. I am 저. So, 저 is I. Topic marker na nun. 저는. So, ako ang topic. So, ano ang mayroon sa akin or sino ako? 저입니다. I am 저. So, 저는 저입니다. I am 저. 저는 필리핀 사람입니다. 저는 필리핀 사람입니다. Or, 저는 필리핀 사람이에요. I am Filipino. So, ako ulit ang topic. So, anong mayroon sa akin? Or, sino ako or taga saan ako? 저는 필리핀 사람입니다. Or, 저는 필리핀 사람이에요. I am Filipino. So, 그 사람은 제 친구입니다. 그 사람은 제 친구입니다. Or 그 사람은 제 친구예요. That person is my friend. So, 그 is that, then saram, person, topic marker na un. So, un, dahil may pachim or may final consonant itong saram. Kaya un ang nilagay sa kusaramun. That person ang topic ng pangungusap. So, sino yung taong iyon? That person is my friend. 그 사람은 제 친구입니다. That person is my friend. Or 그 사람은 제 친구예요. So, ginagamit din ito sa mga general fact or katotohanan na alam naman nating lahat. So, halimbawa, panananun kwairimida. Panananun kwairimida. Or panananun kwaireyo. Bananas are fruit. So, alam naman nating lahat na ang banana ay prutas. So, ano yung banana? Iyon yung topic. Siya ay prutas. Panananun kwairimida. Bananas are fruit. 버섯은 야채입니다. 버섯은 야채입니다. Or 버섯은 야채예요. Mushrooms are vegetables. So, alam naman natin na ang mushrooms ay gulay. So, ito yung posot o yung mushroom ang topic ng pangungusap. Siya ay gulay. 버섯은 야채입니다. Mushrooms are vegetables. 오늘은 일요일입니다. 오늘은 일요일입니다. Or 오늘은 일요일이에요.
Today is Sunday. So, halimbawa ngayon ay Sunday. So, alam ng lahat na ngayon ay Sunday. So, 오늘은 일요일입니다. Today is Sunday. So, 오늘, yun ang topic. So, ano yung ngayon? Ngayon ay linggo. So, 오늘은 일요일입니다 or 오늘은 일요일이에요. Today is Sunday. Then, next grammar pattern, noun, un or nun, descriptive verb, or yung adjective. So, example sentences. 영화는 재밌어요. 영화는 재밌어요. The movies are interesting. So, 영화, movies or movie, topic marker na nun. So, yung 영화 ang topic ng pangusap. So, ano yung 영화? Siya ay 재밌어요. Interesting. So, ang movie ay interesting. So, 영화는 재밌어요. The movies are interesting. So, ito namang 재밌어요 galing sa salitang 재밌다, to be interesting. Tinanggal ang da, last vowel is E, may pachim or final consonant, kaya nilagyan ng O. Basic form ng 재밌다 is 재밌어, then 요, 재밌어요, interesting. 영화는 재밌어요. The movies are interesting. 야채는 싸요. 야채는 싸요. The vegetables are cheap. So, yache is vegetables or vegetable, topic marker na nun. So, ano yung mayroon sa yache, sa gulay? Siya ay mura, cheap, sayo. So, itong sayo galing sa salitang sada, to be cheap. Tinanggal ang da, last vowel is a. So, hindi na natin kailangan pang lagyan ng a kasi meron ng a itong sa. Kaya, basic form ng sada is sa. Then, yo, sayo. Cheap. 야채는 싸요. The vegetables are cheap or ang gulay ay mura. 이 김밥은 맛있어요. 이 김밥은 맛있어요. This kimbap is delicious. So, I is this, then kimbap is kimbap. I kimbap, this kimbap, topic marker na un dahil may pachim or final consonant itong kimbap. So, kimbabun. So, itong kimbap ang topic ng pangungusap. Itong i-kimbap, this kimbap. So, ano ang mayroon sa kimbap? So, sa isang pangusap, dito lagi kayong magfo-focus kung nasaan ang topic. So, ano ang mayroon sa topic ng pangusap? Siya ay 맛있어요, masarap or delicious. So, ang kimbap ay masarap. 이 김밥은 맛있어요. This kimbap is delicious. So, ito namang 맛있어요 galing sa salitang matita, delicious. Tinanggal ang da, last vowel is E, may pachim or final consonant kaya nilagyan ng O. Basic form ng matita is 맛있어. Then, 요, 맛있어요. Delicious. 이 김밥은 맛있어요. This kimbap is delicious. Then, next grammar pattern, noun, un or nun, action verb. So, example sentences. 저는 공부해요. 저는 공부해요. John studies.
So, si John ay nag-aaral. So, ito yung topic ng pangungusap. Itong si John. Ano si John? O ano yung mayroon si John? Siya ay nag-aaral. Kumbuheyo. Studies. So, Johnun kumbuheyo. John studies. So, si John ay nag-aaral. 저는 사서요. 저는 사서요. I bought or I bought it. So, cho, I. So, nun, kasi nagtatapos sa vowel. Itong cho. So, ako ang topic. Dito tayo magpo-focus sa topic. Ako ay bumili. Sasayo. Bought. So, itong sasayo galing sa salitang sada, to buy. Tinanggal ang da. Last vowel is a. So, hindi na rin natin kailangan panglagyan ng a kasi meron ng a itong sa. Kaya basic form ng sada is sa. Then, itong basic form na sa, nilagyan naman ng sangsiyot then o kaya naging past tense. Saso or sasoyo. Bought. 저는 사서요. I bought or I bought it. 아나는 먹을 거예요. 아나는 먹을 거예요. Ana is going to eat. So, Ana is Ana. Topic marker na nun. Ana nun. Si Ana ang topic ng pangusap. So, ano yung mayroon kay Ana? Si Ana ay kakain. Mogol koyeyo, going to eat, future tense. So, itong mogol koyeyo galing sa salitang mokda, to eat. Tinanggal ang da, natira yung verb stem na mok. So, itong verb stem na mok, nilagyan naman ng ulkoyeyo. So, ulkoyeyo dahil may pachim, itong mok. Kaya naging future tense. Mogul koyeyo. Going to eat. So, si Ana ay kakain. So, Ana nun, mogul koyeyo. Ana is going to eat. And dito naman tayo sa subject marker E and ga. Subject marker na E ang ilalagay pag nagtatapos sa consonant or yung may pachim, then subject marker na ga kapag nagtatapos sa vowel, yung isang noun. So, ang grammar pattern natin dito is noun, E or ga, then anida. Meaning, it's not noun or ito ay hindi noun. So, example sentences. Kega animnida. Kega animnida. Or kega aniyeyo. So, ga ang inilagay dahil nagtatapos sa vowel itong ke. Itong dog. So, ito yung subject. Kega animnida or kega aniyeyo. It isn't a dog or ito ay hindi aso. Kwairi animnida. Kwairi animnida or kwairi aniyeyo. It isn't a fruit or ito ay hindi prutas. So, quail is fruit. Subject marker na E. Then, animnida. It isn't. So, quairi animnida or quairi aniyeyo. It isn't a fruit. Then, lagyan natin ng topic sa unahan ng pangungusap. So, ang grammar pattern natin dito is noun
un or nun, then noun. Subject marker I or ga, then anida. So, noun are not or is not noun, or ang noun ay hindi noun. So, ito yung nabanggit ko kanina na gamit ng topic marker na alam nating lahat na ganun talaga yung isang bagay o yung katotohanan. So, ito yung halimbawa ng mga pangusap. Koyangin kega animnida. Koyangin kega animnida. Or koyangin kega aniyeyo. Cats are not dogs. So, alam naman nating lahat na ang pusa ay hindi aso. So, itong koyangi ang topic ng pangusap. So, itong koyangi ay hindi aso. Koyangin kega animnida. Cats are not dogs. Oinun kwairi animnida. Oinun kwairi animnida. Or oinun kwairi aniyeyo. Cucumbers are not fruit. So, alam naman nating lahat na ang pipino ay hindi prutas. So, ui is cucumbers or cucumber. Ito yung topic ng pangusap. So, ang ui ay hindi prutas. Oinun kwairi animnida or oinun kwairi aniyeyo. Cucumbers are not fruit. So, ginagamit din itong subject marker sa mga itta or opta. So, ito yung grammar pattern. Noun, I, or ga, then itta, or opta. So, example sentences. Koyangiga isoyo. Koyangiga isoyo. There is a cat, or I have a cat. Depende sa pag-uusap ninyo kung ano ba ang pinag-usapan. Kung mayroon bang pusa doon or mayroon ka bang pusa. So, itong isoyo is exist or have or pagkakaroon. So, there is or have. So, koyangiga isoyo. There is a cat or I have a cat. Mayroong pusa or mayroon akong pusa. Then, koyangiga opsoyo. Koyangiga opsoyo. There isn't a cat or I don't have a cat. Wala akong pusa or wala doong pusa or walang pusa. Yachiga isoyo. Yachiga isoyo. There are or I have vegetables. So, mayroon gulay or mayroon akong gulay. Yachiga opsoyo. Yachiga opsoyo. There aren't any or I don't have vegetables or wala akong gulay or walang gulay. Then, noun, I, or ga, descriptive verb. So, gagamitin natin ng descriptive verb or yung adjective sa subject marker. Kapag ganitong descriptive verb or adjective, so ano o sino ang nilalarawan ng descriptive verb na ito or ng adjective na ito? Ito yung subject. So, ito yung example sentences. Yonghaga 재밌어요. Yonghaga 재밌어요. Movies are interesting. So, itong yongha or yung movies or yung movie
ang subject ng adjective or yung descriptive verb na 재밌어요 or 재밌어. Interesting. So kapag naman ganito, dito naman kayo magpo-focus sa verb or sa descriptive verb or sa adjective itong 재밌어요 or 재밌어. So ano yung interesting? Interesting ay movie. So 영화가 재밌어요. Movies are interesting. 야채가 싸요. 야채가 싸요. Vegetables are cheap. So may subject marker. Dito tayo ulit magpo-focus sa verb or sa descriptive verb or sa adjective na sa or sayo. Cheap. So ano yung mura? So ano yung cheap? Ang cheap ay gulay, vegetables. So ito yung subject ng verb na sa. Cheap. So mura ang gulay. 야채가 싸요. Vegetables are cheap. So ating pagkumparahin yung topic marker at subject marker dito. Kanina, 영화는 재밌어요. The movies are interesting. So dito nag-focus tayo sa topic or sa topic na 영화. So ano yung mayroon sa 영화? Ang 영화 ay 재밌어요 or 재밌어, interesting. So ang 영화 ay interesting. 영화는 재밌어요. The movies are interesting. Dito naman, 영화가 재밌어요. So magpo-focus naman tayo sa descriptive verb na 재밌어요 or 재밌어, interesting. So ano yung interesting? Ito naman ay ang 영화, yung movie. So interesting ang movie. 영화가 재밌어요. Movies are interesting. Sa topic, magpo-focus sa topic or sa paksa, then sa subject, magpo-focus sa verb or sa descriptive verb. Then isa pa, 야채는 싸요. 야채는 싸요. The vegetables are cheap. So focus tayo sa yache, sa vegetables or sa vegetable. So ano yung mayroon sa gulay? Ang gulay ay cheap, mura. 야채는 싸요. The vegetables are cheap. Samantalang sa 야채가 싸요. 야채가 싸요. So dahil nga may subject, focus tayo sa verb or sa descriptive verb na sa or sa sayo. Cheap. So ano yung cheap? Ano yung mura? Mura ay yache, yung vegetables or yung gulay. So mura ang gulay. 야채가 싸요. Vegetables are cheap. Then 이 김밥은 맛있어요. 이 김밥은 맛있어요. This kimbap is delicious. So, focus tayo sa kimbap. This kimbap. So, ano yung mayroon sa kimbap? So, ito ay 맛있어요. Masarap. Delicious. So, ang kimbap ay masarap. 이 kimbap은 맛있어요. This kimbap is delicious. Samantalang sa subject, 이 김밥이 맛있어요. 이 김밥이 맛있어요. So, dahil nga mayroon nakita kayong subject, itong subject marker na i, magfo-focus tayo dito sa verb or sa descriptive verb or sa adjective na 맛있어요. Sa masarap, delicious. So, ano yung masarap? Ito ay kimbap. This kimbap. I kimbap. So, ito yung subject ng descriptive verb na 맛있어요. So, masarap ang kimbap. 이 김밥이 맛있어요. This kimbap is delicious. Then,
noun, or ga, action verb. Sa action verb naman. So, example sentences. Johnny 공부해요. Johnny 공부해요. John is studying. So, may subject ulit. Magpo-focus kayo sa action verb na 공부해요. So, sino ang nag-aaral? Siya ay si John. Nag-aaral si John. So, si John ang gumagawa ng salitang kilos na nag-aaral. Pagka ganitong action verb or salitang kilos, ano o sino ang gumagawa ng kilos or ng action verb? Ito ay yung subject. So, Johnny 공부해요. John is studying. Nag-aaral si John. Samantalang sa John은 공부해요. John studies. So, focus naman dito sa topic. So, ano yung ginagawa ni John? Si John ay nag-aaral. John studies. 제가 샀어요. 제가 샀어요. I bought it. So, focus ulit sa action verb. So, sino ang bumili? Ako. Ako ang subject. So, I bought it. Bumili ako. Samantalang sa 저는 샀어요. 저는 샀어요. So, focus tayo sa ako. So, ano yung meron sa ako? Ay bumili. Then, 아나가 먹을 거예요. 아나가 먹을 거예요. Ana is going to eat. So, sino ang kakain? Si Ana. Kakain si Ana. 아나가 먹을 거예요. Samantalang sa 아나는 먹을 거예요. So, ano yung meron kay Ana? Focus sa topic. So, si Ana ay kakain. Then, ito yung tinatawag nilang subject plus object plus verb. So, example sentences. So, dito yung subject, yun na rin yung topic. So, example sentences. 저는 사과를 먹어요. 저는 사과를 먹어요. I eat an apple. So, focus ulit sa topic. So, anong meron sa topic? Or sa ako? Ako ay kumakain ng mansanas. 사과를 먹어요. Eat an apple. Kumakain ng mansanas. 저는 사과를 먹어요. I eat an apple. Ako ay kumakain ng mansanas. 제가 사과를 먹어요. 제가 사과를 먹어요. I eat an apple. So, sino ang kumakain? 먹어요. Eat. Ako. Then, ano ang kinakain? Yung object na sagwa, apple, mansanas. So, 제가 사과를 먹어요. I eat an apple. Kumakain ng mansanas ako. Or, kumakain ako ng mansanas. 저는 가방을 사요. 저는 가방을 사요. John buys a bag. So, focus sa topic. Si John ay bumibili ng bag. 가방을 사요, buys a bag.
bumibili ng bag. Johnny kabangul sayo. So, sino ang bumibili ng bag? Yun ang subject na si John. Bumibili si John ng object, yung bag. Bumibili ng bag. So, Johnny kabangul sayo. John is buying a bag or bumibili ng bag si John. Then, pagsamahin natin sa pangusap itong topic marker at subject marker. So, example sentences. 저는 돈이 없어요. 저는 돈이 없어요. I don't have money. So, focus ulit sa topic. Cho, I. So, ako ay wala ng pera. So, ito yung verb na 없어요 or 없어, don't have. So, ano ang don't have? Ano ang wala na? Yun ay ang subject na pera. 돈. 돈이 없어요. Wala ng pera. So, ako ay wala ng pera. 저는 돈이 없어요. I don't have money. 엄마는 제가 좋아해요. 엄마는 제가 좋아해요. My mom likes me. So, focus ulit sa topic na 엄마, my mom or mom. So, ano yung mayroon sa iyong mom or sa mom? 제가 좋아해요. Likes me. So, itong verb na 좋아해요, subject niya is che, ako. Gusto ay ako or gusto ako. So, 엄마는 제가 좋아해요. My mom likes me. Para sa aking ina or ang aking ina, gusto ay ako. So, sana po ay may natutunan kayo sa lesson natin ngayon at sa susunod naman po nating lesson, atin naman po pag-aaralan kung paano sabihin sa Korean or kung paano gamitin sa pangusap yung salitang again or tashi. So, please subscribe to this channel na lang po and please click the bell button para ma-update po kayo o mag-notify po sa inyo kung may bago po upload ng mga videos. Maraming pong salamat at God bless po sa ating lahat.